So tayo po tuloy lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 12 verse 3 hanggang 8. Romans chapter 12 verse 3 hanggang 8. Kung nandiyan na kayo si Amen. Amen. Ang sabi po diyan, for I say, through the grace given unto you, unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members of another, having gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministry, as he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He mercy, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Tayo po manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa presensya po ng bawat isa. Palahin niyo, Panginoon, ang bawat kapatiran na nandirito ngayon, Diyos, at maging sa aming pag-aawitan, specials, at sa awitin ng choir, maging sa iyong salita na siyang aming nabasa at pag-aaralan sa umagang ito. Palahin ko, Panginoon, na muli ba na Espiritu ito kung manguna sa amin, magbigay muli ng pag-alalay at paggabay sa aming pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan nito na amin natanggap mula sa iyo, Diyos. Patawad o Diyos sa aming mga pagkakasala na gampanan sa inyong harapan at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalo makakapun. So, once again mga kapatid, Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Kapatid, naginalan nyo kahit Happy New Year po, kahit New Year po, magpapatuloy pa rin po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ano po, hindi po ako basta, hindi dati, naniniwala ako sa New Year's resolution, pero instead of New Year's resolution, New Year's is old. Ano? And then mga kapatid, kagaya po ng tinagampanan ng mga nakaraang taon. Kahit po sa unang linggo ng taon na ito, ay lubos natin dapat maintindihan pa rin, malaman pa rin, ay sa puso pa rin natin, ano ba talaga, no? Yung internal part or internal work of the church. Ano? At mamaya po ay aking pong ipipresenta sa inyo yung magiging tema natin at tatahakin natin para sa ikalabing-anim na anniversary ng ating Covenant House o ng ating church. No? At ito po ay may pagkakadugtong sa ating magiging tema sa ating pag-aaralan natin sa umaga. The internal work of the local church. Ano? So, dito po sa binasa natin context, si Apostle Pablo po moves from personal sanctification to unity of purpose. So, here we find the importance of each member of the local church. So, when our Lord went back to heaven, He gave the church a gifts. Ano po yung mga gifts yan? Nagbigay ang Panginoon ng evangelist and pastor, teacher. Ano po? Para maintindihan natin yung evangelist, ano po yung pinaka-ibig sabihin talaga ng evangelist? Pinaka-ibig sabihin mga kapatid na evangelist dyan is missionary. Ako po. Missionary. Hindi po yung mga evangelist na nakikita natin sa panahon natin ngayon na pumupunti sila mga kapatid from church to church and then they preach, nag-offer sila ng evangelism, na it seems na parang yung pastor ay hindi nag-evangelism sa church, mag-offer siya, and then bibigyan mo siya ng love gift. Hindi po ganun yung sinasabi dito ng ibig sabihin ng evangelist. But the main thing ng evangelist, yung mga kapatid dito, is missionary. Instead, ginagawa nila, they go from
the places na kung saan hindi po naririnig pa ng tao yung salita ng Panginoon, then they will start preaching there and act as a pastor teacher there. So hindi po sila pupunta mga kapatid from church to church to present o mag-help ng evangelistic night kasi may pastor na doon, ba't ka pa pupunta doon? But if you are an evangelist mga kapatid, you will go either sa mga lugar na kung saan hindi pa naririnig yung salita ng Diyos. And that is the work of the evangelist. Ano po? Kaya po sinabi diyan na binigay din ng gift ng Panginoon. Now, bakit sa church? Sabi mo pa sa church eh. Yes, manggagaling po usually ang evangelist sa church. Papadala yan. Tama po? And even yung kapatid, pwede ka maging evangelist sa inyong lugar. Ano? Sabi ko mga kapatid, hindi po tayo family first. Pero mga kapatid, our first ministry is our family and our priority is our God. Diba? Maganda yung samahan nun. May harmonious po yun. May harmony po yun. May harmonious way po yung ganun mga kapatid. My first ministry is my family, but my priority is my God. May harmony po yun mga kapatid. So ngayon, dito po sa binasa natin, may kita natin that Paul describes some of the work-related gifts found in the church. Ito po yung isa-isa natin kanina. Sabi niya mga kapatid in verse 4, sabi niya, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. Ibig sabihin kapag sabi ng Apostol Pablo, hindi, marami tayo dito, pero hindi po lahat tayo dito ay may kaparehas o may pagkakapare-parehas ng mga ginagawa o kakayahan. Halimbawa na lamang po ito, ating kambal. Magkamukha sila marahil, pero magkaiba sila ng kakayanan. Magkaiba sila ng, may katangian sila, magkaiba sila. The same with us mga kapatid, mayroon tayo, magkakasama tayo rito, nasa isang katawan tayo, katawan ng ating Panginoon Kristo, the church, pero may iba-iba tayong kakayanan, may iba-iba tayong katangian. At yan po ang dinescribe dito. Now, para po yan ay mailabas o magampanan yung tinatawag na internal work of the church, of the local church. Ano? So, the Bible gives an analogy between the human body and the church body. So, our physical body is a work of divine genius that only a divine creator could create. So, David said that he was fearfully and wonderfully made by God. Sabi sa Psalm chapter 139 po yan. Nagbigay po ng pagkukumpara. Ang Biblia sa katawan ng tao at sa ating simbahan. Sa isang simbahan. Na kung saan nakikita natin na yung ating katawan mga kapatid, sabi nga dyan, it is a work of a divine genius that only a divine creator can make. Nowadays kasi may nagpapauso na ng tinatawag na cloning. Cloning. So every part mga kapatid, every part of our human body has a purpose and is essential to our well-being. So every member of the local church has purpose and it is essential to its well-being. Kagaya ng katawan natin mga kapatid, bawat parte dito, hindi mo pwedeng masabing walang silbi. Tama po ba ako doon? Lahat po yan may pakinabang. Lahat po yan merong maaring maging contribution for well-being. Mabalik tayo sa internal part ng katawan natin. Yung tinatawag na appendix. Kaya appendix. Diba? Ang appendix ay ganito lamang kalakihan. Talagang, noong araw talaga din tinatanggal yan. Sabi kasi nila, wala daw yung pakinabang sa katawan ng tao. Ang nangyayari kapag yan pa yung magdudulot ang kasakitan sa atin kapag yan ay namaga. Sabi, pag na-infection pa. Pero hanggang sa dumaan ng pag-aaral, nakita nila yung pakinabang ng kaliit ng appendix. Kasi yung liit ng appendix, di ba ma'am? Tapos pag namaga, ganito kalaki. Oo, ganito siya kalaki. Ngayon, sabi pala dyan, yan pala ay tinataguan kapag nagkaroon tayo ng problema sa tiyan, nag-aalburuto yung ating tiyan. May tatago din ng mga ibang bacteria. At kapag okay na yung tiyan natin, ito po ilalabas. Taguan siya, parang refuge. Refuge house siya. Para maibalansin na naman yung sitwasyon ng ating tiyan.
Kaya ngayon, kapag wala ka na nito, madali tayong masiraan. Then ako, wala na ako nito. Wala na akong appendix. Pagka magayan, nagka-problema ka dyan, ang tawag dyan ay appendicitis. No? Nawala na yung ganyan ko eh, di ba? Ikaw, wala ka na rin appendix, di ba? Si Papsi, wala na rin siyang appendix. Si Jericho, wala na rin siyang appendix. Wala na. Di ba? Tapos si Carl, wala na rin siyang appendix. So sa lahat ng mga inoperan dito sa appendicitis, ako yung may pinakamahaba. Ganito kahaba yung akin. Wala ba ako? So, makikita natin, every human part, every human body has its purpose at ito po ay essential. Kagaya po ng set ng analogy ng salita ng Diyos sa katawan ng tao at sa gawain ng Panginoon sa local church, ang bawat membro ng local church, ikaw at ako, ay essential para sa ikabubuti din po ng local church. Amen? Amen. Amen. Ang presensya mo ay mahalaga. Amen. Oo. Ang presensya mo ay mahalaga. Ang presensya mo ay pagpapala. Ang kakayanan mo ay mahalaga at pagpapala na siya makatutulong din kapatid para sa ikaw husay pa at ikabubuti pa ng local church. Kaya kung nagkakaroon tayo ng kaisipan kapatid, na hindi ako mahalaga sa simbahan, tigilan niyo na yung kapatid. Sapagkat wala po ni isa dito sa atin ang maaari magsabi sa isa't isa o kahit kanino man na ikaw ay hindi kailangan at hindi kawalan sa church. Kapatid, mali po yun. Sapagkat gagaya po ng pagkakahaling tulad ni Apostol Pablo sa katawan ng tao at sa church, ang bawat katawan natin ay mahalaga. Amen. At ang bawat parte ng katawan natin ay importante. Kaya ang bawat bahagi ng katawan na ito, ang bawat membro ng katawan na ito, ng local church, ng Christ Covenant dito po sa Antipolo, mahalaga. Amen. Oo. Ikaw ay precious. Dito, kapatid. Ano ho? Pero hindi yung precious dun sa Lord of the Rings, ha? But you are precious in the sight of our God, kapatid. Mahalaga ka. Ano ho? Mahalaga ka, kapatid. Ano ho? May kita natin, sabi nito mga kapatid, huwag nating isipin, that the church can do without you. O sabi natin mga kapatid, kahit wala ako, pwedeng mangyari, pwedeng gawin ko ng church. Kahit wala naman ako, wala naman kasi ako nagiging contribution sa church eh. Wala naman kasi ako nagiging bagay kapatid, pakiusap, tigilan mo yung ganong kaisipan. Sapagkat sabi diyan, we share the same salvation, we share the same Lord, we share the same church, we share the same Bible, we share the same love, and we share the same blessed hope. Kaya wala sino man sa atin dito, pwedeng isipin niya sa kanyang sarili, kahit wala ako, may isa sa katuparan niya. Kapatid, hindi po yan. Hindi po totoo yan. May naka-invento nga spelling ng church, C-H-U-R-C-H, tama? The church cannot be completed without you. Tinanggal nila yung you. Kaya kahit batang musmos, kapatid, yung mga batang tinuturuan natin sa Sunday School, napaka-importante niyan sa area ng Panginoon. Napaka-importante niyan kahit yung mga anak natin. Huwag natin hayaan mga kapatid na hindi natin na isasama yung anak natin. Sabi natin, hindi, yung ka na isama yung anak ko kasi nanggugulo lang naman doon sa loob ng simbahan. Hindi, yung nakaka-istorbo lang kapatid, isama mo. Sapagkat yan din ay mahalagang bahagi ng gawain ng Panginoon. Kami nga, si Lex, kahit napakagulo, sabi na namin, iwan ka na lang kaya, Lex, magulo kayo. Hindi, di ba? Iwan ka na lang kaya kasi panay ka na mareklamo pagka mga malalaki na anak natin. Hindi mo pwedeng gawin yan kapatid sapagkat yan ay meron pa rin ginagawa ng mahalagang bahagi dito po sa local church. Kung sa tingin mo wala kang nagiging bahagi, kung sa tingin mo wala kang nagiging contribution, kapatid, nagkakamali ka sapagkat ang presensya mo ay pagpapala sa bawat isa sa atin. Alam mo ba, pagpunta mo pa lang dito, may dala-dala ng ngiti kagad sa bawat isa. Masaya tayo magkita-kita. Lalo tigit kung yung mga iba pa nating kapatiran na patagal natin hindi nakikita ngayon ay magkita-kita ulit tayo. Hindi ba't napakasaya ng simbahan? Wala ko nakitang gano'n na nalungkot. May sabi gano'n ako, bumalik si ano. Patay na naman tayo dito. Walang gano'n kapatid.
Kagaya po ng ng istorya ng prodigal son, siya lumayo sa kanyang ama. Nagliwaliw, nilista yung yaman, nilista yung mana, ginawa lahat ang gusto niyang gawin. Hanggang sa dumating pagkakataon, siya nagsisi sa kanyang ginawa, nagdesisyon, nagpasya, na bumalik muli sa kanyang ama. Sinabi pa ng kanyang tatay, umalis ka dito. Di ba? Hindi. Nalungkot ba yung tatay niya nung bumalik? Nagalit ba yung tatay niya nung bumalik? Ipinagtabuyan ba siya nung bumalik? Kapatid, masaya niyang tinanggap. Masaya niyang tinanggap at nagsagawa pa ng talagang pagdiriwang. Malugod niyang tinanggap na, kapatid. Kaya ang bawat isa po sa atin dito ay essential, ang bawat isa po sa atin dito ay mahalaga. Pag sinabing essential, mga kapatid, ikaw ay mahalaga, ikaw ay importante. Huwag mo iisipin, kapatid, hindi ako mahalaga sa simbahan, kaya okay lang naman kahit mawala ako dito sa church. Hindi ako kawalan. Hindi, kapatid, nagkakamali ka. Para mong sinabi na yung kahit yung kamay mo mawala, hindi kawalan. Oo. Diba? Nawalan ka ng kamay, hindi kawalan. Tama po? Nawalan ka ng paningin, hindi kawalan. Hindi po iyahalin tulad sa katawan ng isang tao ang halaga ng bawat parte ng simbahan kung hindi ganun ang katumbas na halaga niya. Tayo may, kahit yung daliri lang natin ang mawala, parang ang laking factor sa atin. Hindi ko pa naranasan yun kasi hindi naman talaga. Nawala yung inliliit mo. Alam niyo, pinakamahirap mawala yung lalaki. Kaya nga sa bayaran ng SSS, yan ang pinakamahal. Pag naputulan ka ng lalaki, pinakamaliit, pinakamura, ito. Pero yung lalaki sa lahat, kasi kahit mawala yung tatlo na yan, mayroon ka pang dalawa. May katrabaho ko dun, kinain yung ganito, makina. Ang natira, ito. Akalain mo, driver pa. Yogi, diba? Driver pa, nakakakuha pa ng lisensya. Nakakapag-rides pa yun. Dito mismo sa may throttle part niya. Dito pa. Nakakapag-drive pa siya. Pero, ramdam niya pa rin yung kahirapan ng pagkukulang. Kaya kung ganun din po na nagkukulang tayo sa bahagi ng katawan natin, ganyan din po yung kahirapan dito sa gawain ng pagkain. Kaya kung ganun din, pagtingin mo sa sarili mo kung paano ka tignan ng Panginoon, kung gaano ka kahalaga, at ganun din ang pagtingin mo sa sarili mo na kung gaano kahalaga yung presensya mo, ako'y naniniwala, hindi mo hahayaan mawala ka sa bawat gawain mo. Amen? Amen po. Kasi sabi ng Panginoon sa akin, mahalaga ako . Importante ako. Essential ako sa gawain. So hindi ko dapat pahintulutan ng sarili ko na mawala ako sa gawain ng Panginoon. Amen po. Kasi ganun ang tingin ng Panginoon sa'yo. Kaya dito po sa ating pag-aaral, meron pong ibinigay o minention si Apostle Pablo, may binigay siyang specific parts of the internal ministry of the local church. Dito po natin matatagpuan sa mga verses na ating nabasa. Tayo ay magpatuloy. Number 1 po dyan, mga kapatid, ay yung internal work of prophecy. The prophecy. Now, in verse 6, puntahan po natin. Verse 6, sabi niyan, so we being many, having the gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy. Let us prophesy according to the proportion of faith. Sabi niyan. Now, tignan niyo po prophecy here means to foretell, not foretell. Magkaiba po yung foretell sa foretell. Now, yung foretell po muna, parang yan yung sinasabi ng huhula. Sinasabi mo yung hinaharap. Tama po? Ngayon po, sigurado ako, meron po sa ating mga ilan marahil napadaan sa newsfeed nyo, na naging matulog na naman yung mga hula ni Nostradamus. At minsan, kahit mananampalataya, naniwala doon. Kasi nga daw, naniwala daw, nagkatotoo daw yung sa COVID. Mas naniwala kay Nostradamus kaysa sa salita ng Panginoon. Now, tindig ko po din, mga kapatid, anong sense na malaman mo yung
hinaharap. Ang tanong ko ba sa iyo, may iwasan mo ba? Ngayon, ang bagong pagtatala na naman nila na hula daw ni Nostradamus, mga kapatid, ngayong 2021 ay magiging zombie apocalypse. Zombie apocalypse. Bakit? At ipinaliwanag daw ngayon, maraming mga eksperto nagsasabi na naman na pwede daw maging posible, ito daw ay manggagaling sa bansang Russia. Sapagkat yan daw ay magiging biological weapon daw nila. Pero hindi daw kagaya na napapalood natin na kapag kinagat ka, namatay ka, magiging zombie ka, hindi daw. Mayroon daw isang scientist na magpapakalat daw sa hangin ng virus na ito. At unti-unti daw, papasok daw sa kaisipan natin. E yung ipakakalat ay yung tinatawag na pryo. At pag pumasok daw yan sa kaisipan ng tao, nalanghap mo sa pamamagitan ng hangin, magbabago daw kaagad yung takbo ng isip mo. Na lahat daw ngayon ang babangga sa'yo, kakagatin mo, kakainin mo. Yan daw kasi sa pag-aaral nila nagkaroon ng isang pangyayari sa mga lugar na kung saan may mga cannibalism na nangyayari. Ayun daw may problema daw sila sa kanilang mga pag-iisip. At may mga viruses o bacteria na sumasagi sa kanilang isip kaya nilang kumain ng kapwa nila tao. At yun daw yung lalagalat na yun. Ayon sa hula. But take it, kapatid, ang sinabi ng Panginoon that the internal work of the local church, mga kapatid, is prophesying to foretell, not to foretell. Mga kapatid, foretell, mga kapatid, yung sabihin, mga kapatid, kung ano yung dapat natin gawin. Hindi po yung hulaan kung ano po yung hinaharap. Yung po yung ibig sabihin ng prophesying dito, mga kapatid. Foretell, not to foretell. Kaya tayo mananampalataya, we don't consult witchcraft, yung mga nanguhula sa palad, nanguhula sa baraha, na mga kapatid, wala po yan sa isay. But instead, ang sinasabi po dito ng prophesying as part of the internal work of the local church, ay sabihin ko ano po yung mga dapat natin gawin. At dito mo lang yung matatagpuan sa loob ng simbahan. Amen? Buksan po natin in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. Sabi po diyan, but he that prophesieth speaketh unto men to edification. Now, tignan nyo po, ibig sabihin po dito ng word na prophesieth, they speaks God's message. Ang kanyang inihahayag dito po sa internal work of the local church na prophesying, wala pong iba kundi ang salita ng Panginoon. Tama po? Tanong, ano po ba yung inihahayag ng popular na physicist na si Nostradamus? Saan galing? Ayon po sa nabasa ko lahat, napakinggan ko, si Nostradamus ay isang naging miyembro ng occultism. Naging miyembro siya ng occultism. At mula doon, na naging miyembro siya doon, nagsimula na siyang magbigay ng mga pangitain ng mga hula. Oo. Nagsimula na siya doon. Saan galing? So, hindi yan yung tinutukoy na prophesying ng hula. Ang sinasabi ngayon dito ng salita ng Diyos, mga kapatid, nasabi niyan, kung sino yung nagpa-prophesy, at ibig sabihin ng prophesying yan, they speak about God's message. The Word of God. Na sinasabi ko ano yung dapat mong gawin, that is foretell, not foretelling. Hindi rin po tayo dapat nag-consult sa mga fortune tellers. Ay sabit mo ito, pampaswerte. May tinanong ako niya, nagbebenta ng pampaswerte. Sabi ko, wag ka ma-open. Natanong ako, sir. Pampaswerte to, sir, pampaswerte. Sinuwerte ka na ba dyan? Tumingin sa akin. Paano tayo maniwala pang paswerte? Ikaw mismo di ka sinuwerte. Hindi umuubra sa aming mga nagtitinda to eh. Kasi ako magtinda, bilhin mo. Para certain ka. Nowadays, ganon. Ngayon na naman, usong-uso na naman yung consultation sa mga feng shuis. Usong-uso na naman yung mga nagsasabit ng ubas. Kung nakita kami na nung araw, bata kami, susukitin namin. May ubas.
may nagsasabi na lang ng pampaingay sapagkat yun ang bilin sa kanila ng isang fortune teller. Hindi po yun yung sinasabi ngayon na internal work. Kahit mananampalataya ka na meron kang hawak-hawak ng business, hindi ka dapat nagpo-consult yan. But you need to consult to the Word of God, kapatid. Amen? Ang sabi yan, but he that prophesieth, they speaks God's message unto men to edification, mga kapatid. Tignan niyo po yung pagkakaiba ng foretelling at foretell. Sinasabi po dito, mga kapatid, for edification. Ang ibig sabihin, mga kapatid, to build up. Ang tanong ko, kapatid, nung napakinggan mo yung kumakalat na sinasabi na naman, mga kapatid, na magkakaroon ng zombie apocalypse, na build up ka ba? Tumatag ka ba? Lumakas ka ba? Yung narinig mo yung mga hula-hula dyan sa tabi-tabi, tumatag ka ba? Hindi, di ba? Instead, sabi ng iba, nagkaroon ng takot. Naku naman, problema na naman pala yung 2021. Natatakot. Lalong nagkakaroon ng anxiety. Kaya yung iba, sabi, pag-aanda ako sabi ng kaibigan ko, na naniniwala doon. May friend ako Sabi niya, bumili ng baril. Handa na ako sa zombie apocalypse. See? Tignan niyo po. Prophesying is like preaching. And preaching that edifies, exhorts, and comforts the body. Amen? Edifies. Nagpapalakas, nagpapatatag, mga kapatid. Edifies, nagpapalakas, exhort, nag-i-encourage yan, kapatid, and comforts. Kino-comfort tayo ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Amen? The body of Christ. Yan po ang unang internal work of the Lord, of the local church. And we are so glad, mga kapatid, sapagkat yan ay ginagawa natin dito. So, dinami-rami nang naririnig natin sa paligid, sa dinami-rami na nababasa natin sa ating mga social media accounts ng mga ganyang klaseng mga tao. Tapos sabihin, ito ba'y credible evidence na may mga ganyan na may ganyan-ganyan? Kapatid, ang tanong ko, na-edify ka ba? Baka sa sobrang takot, hindi na tayo makalabas ng bahay. See? Prophesy, mga kapatid. Foretell, not foretell. Pangalawa, mga kapatid, is the internal work of ministry. Ministry. Verse 7 po, to your Bible please. Sabi yan, or ministry, let us wait on our ministry, or he that teacheth on teaching. Ministry. Now, tignan niyo po. The word comes from the same root word as the word deacon. Which means servant or to serve. Ang ibig sabihin po ng deacon, mga kapatid, is servant or to serve. The same din po yan, mga kapatid, ng level o ng parehas din po ng ibig sabihin, kagaya ng sa atin dito, deacons, trustees, or men. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, is servant. Now, the same with the word ministry, mga kapatid, the root word, servant. Mayroong pong ginagawang paglilingkod. Ministry. Yan po ibig sabihin niyan, the same word with deacon. Servant. Or to serve. Kaya kung meron ka ministry ka, mga kapatid, yung ministry na yan, hindi po yan posisyon, upang tayo po itingalain sa loob ng local church. Hindi po yan posisyon. Pero yan po ay paglilingkod yan ay means natin ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, mga kapatid, yan po ay pribilehiyo na tayo po ay makapaglingkod. Maaring sa ating mga trabaho, kung tayo po ay nagkaroon ng posisyon sa ating trabaho, dyan po natin mai-apply upang tayo po mabigyan din ng acknowledgement sa mga ganyan. Pero kalakip nun ay napakalaking responsibilidad. The same with us, mga kapatid, nung nagkaroon tayo ng ministry, nagkaroon tayo ng privilege, kalakip nun, napakalaking responsibilidad. Amen? Kahit sabihin natin na ang ministry ko lang, pastor, ay tagalinis. Malaki responsibilidad yan kasi you need to maintain the cleanliness of the whole auditorium of Christ Covenant.
paano pag ibinigay na sa atin ng Panginoon yung ating future and dream covenant house? 3 palapag yun. Malaki-laki yun. Kailangan mo na ng mga constituents. O di ikaw na ang tatawagin ngayon na head ng utility sa loob ng simbahan. Meron ka ng mga constituents. Ayan, sagot mo ngayon, first floor, ikaw second floor, third floor. Di lumakilala yung ministry mo. See? Kaya hindi natin pwedeng baliwalain din mga kapatid yung ministry. That is part of the internal work of the local church. Kahit ikaw ay tagalinis lang ng electric fan, tagapunas ng lectern, tagawalis dyan, tagahasalubong ng mga kapatiran dyan, tagalampaso. Hindi natin pwedeng baliwalain yung kapatid. Amen? Amen po? Amen. Ano po, yan po yung pangalawang internal work of the local church na kailangan po rin nating may pagpatuloy kahit po ngayong taon na ito sa 2021. The internal work of the church. Amen? Sabi ng Galatians chapter 5 verse 3. Galatians chapter 5 verse 3. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the law. Pag sinabi mga kapatid, a debtor, obligated, obligado ka kapatid to do the law. Mga kapatid, meaning mga kapatid, you are obligated. We are the debtor to do our ministry. Pribilehiyo yan sa atin eh. Gampanan natin ang mahusay yung ating ministry. Kung sabi, pastor, ang ministry ko, adult na kasi ako, hindi naman ako nakakapagturo, hindi na ako nakakapagsundo. Pero kung nakakanta ako dito sa ministry ang kapatid, maging mahusay tayo dyan. Pero mapapansin natin sa loob ng simbahan, hindi lahat po mayroong hawak na ministry. Kaya nga ang ministry, mga kapatid, it is a privilege coming from our Lord to serving. Amen? Amen. Kaya isang lumalagong Kristiyano, nagnanalangin yan ng ministry para sa Panginoon. At kung wala pa rin talagang tanong, wala pa rin nakikita siya, pagtatanong na yan, Pastor, ano ba pwede ko maging ministry? Ano ba? Pwede ko ba ako? Tatanungin kita, ano ba yung kaya mo? Ano yung kaya mo bang magturo ng bata? Kaya mo bang magpaawit? Kaya mo bang maglinis? Kaya mo ito? Kaya. Marami pala itong kaya. Gamitin natin. Tama? Ministry. Sapagkat we are saved to serve, not to be served. Hindi po tayo piniligtas ng Panginoon para paglingkuran tayo. Niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod. At sino paglilingkuran natin? Una ang Panginoon, pangalawa ang bawat isa. Paglingkuran natin ang bawat isa. Nandoon yung mataas sa respeto natin sa bawat isa. Tama po? Kahit ano pa yung estado natin sa labas ng simbahan, kahit ano yung estado natin sa lipunan, pag nasa loob tayo ng simbahan, magkakapatid tayo mara sa harapan ng Panginoon. Amen. Paring ako'y pastor. Pero pagbaba ko dito sa ating stage, pantay-pantay tayo. Nakakaangat lang sa responsibilidad. Sa responsibilidad, kapatid. Pero sa posisyon, sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Amen. Mas matimbang pa rin kung anong salita ng Diyos kaysa sa salita ni Pastor. Amen po. Amen. Pagbaba ko dito, pantay-pantay tayo. Oo. Nagugulit ako dati, mayroon akong nakilalang young people. First time ko siyang mamit, nag-bless sa akin, konti lang tanda ko. Pero, ano na natin yun kasi, orientation natin mga Pilipino, isang magandang kaugalian yan sa atin. Nagmamano tayo as a sign of our respect. Sabi ko, ilan taong ka na, 20 plus ka lang, 20 plus lang din ako. Nagmano, pero sige, tatanggapin ko yung mano, pero sa mano po. Ay mga bata, naintindihan ko, nagbe-bless, nakakatuwa. Natuturuan ng gano'n. Natuturuan ng pag-rapag. Nagmamano. So yan po, ang pangalawa natin yan is ministry. That is the second work or internal work of the local church na hindi dapat tinawag po. Thirdly, mga kapatid, is the ministry of teaching. Teaching. Magtuturo. Verse 7, please.
to your Bible, dun pa rin po sa Romans. Or ministry. Let us wait on our ministry. Sabi diyan, or he that teacheth on teaching. Teacheth on teaching. So Sunday school teachers, ang dami nyo rito, you are very important part of the local church. No? So they have the awesome responsibility of breaking down God's Word to the level of their students. Ano? Alam niyo mga kapatid, kung iniisip lang iba sa atin, simple magturo ng bata ng salita ng Diyos, mahirap. Napakahirap. Sa mga nakaranas, ay intindihan niyo ito. Sapagkat kailangan mong i-break down talaga yung salita ng Diyos sa level ng estudyante mo. Hindi kasi pwedeng i-break down mo siya sa level na meron ka. Paano mo ba i-deliver sa kanila nang masigit na lang maiintindihan yung salita ng Diyos? Ang hirap ng pag-isipan, kapatid. Napakahirap ng pag-isipan. So, ang nangyayari mga kapatid, they are very important. So, the future of our children lies in their hands. Yung mga Sunday school natin dito, sabi ko mga kapatid, talagang bigyan natin ng panahon yan. Juniors lahat yan eh. 5 years from now, madagdag yan sa mga kabataan. And we're so glad kapatid, sapagkat sa dami na ng mga naging estudyante natin sa Sunday school, some of our young people here ay bunga ng Sunday school. Amen. At kung meron tayong anak na naging bunga din ng Sunday school at ngayon na nagpapatuloy, we should be proud of it. Amen. Mas nakaka-proud yun, kapatid. Kaysa sa ano pang achievement na ang anak ko po ay bunga ng Sunday school at ngayon ay isang lingkod ng Diyos. Naglilingkod sa Diyos ngayon. Nagsimula sa Sunday school, laging katuwang ko ang church sa paghubog, sa pagtitrain, hanggang sa ito ngayon siya'y ganap na, nakikita mo, nakaka-proud, makikita mo anak mo nagpapaawi, nakaka-proud, makikita mo anak mo someday na gumaganap sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Magkaroon tayo ng isang pangarap para sa anak natin. Ano po yung pangarap? Marami, may mga pangarap ka. Pangarap ko maging engineer ka, maging doktor ka, maging ganito ka. Pero, higit sa lahat, pangarapin natin na someday siya po ay magkaroon pa rin ng puso sa Panginoon. Pusong paglilingkod. Amen? At magsisimula yung mga kapatid, doon po sa sinasabi nating ministry of teaching. And that is part of the internal ministry of the local church. Teaching. Turo. Turo lang ng turo. Naalala ko yung may naalala ko may iksing tula din sa turo ng turo. Ewan ko kung alam nyo rin yan. Si Ginoong Muyo, masipag na guro, hindi umuupo, turo pa ng turo. Diba? May iksing tula. Kasi turo lang mga kapatid. Ang teaching sa loob ng simbahan ay napakalaga sapagkat even in the time of our Lord Jesus Christ, sila ibang ginawa kundi ang Panginoon sa Kristo, turo ng turo din. Ay, sa maliliit na bata, naglapitan sa kanya, isinabi niya, yan, yung mga bata maglapitan, turo din. Hindi po turo-turo na hindi ikaw magturo at teaching, mga kapatid. Habang tayo lumalago, mga kapatid, dapat lumalago tayo na kung saan darating ang isang araw na tayo rin mayroon nating kapasidad magturo. Magkaroon tayo ng self-assessment sa atin. Ilang taon na ako mananampalataya? Siguro magamit ako sa pagtuturo. Magkaroon tayo ng ganung klaseng damdamin para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo kapag maraming able dito pwedeng magamit sa ministry, mas mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mas malaking ministry. Amen? Amen po. Amen. Nangangarap tayo ng mahusay para sa ating simbahan, mas malaki. Nakaka-amaze, nakakahanga rin yung mga malalaking simbahan ngayon. Pero titignan natin mga kapatid, paano sila nagsimula na gano'n? Nagsimula sila sa ganito. Maliit, pero hindi sila nanatiling maliit sapagkat ang bawat isa sa kanila ay nagsumikap na someday sila gamitin ng Panginoon para sa ministeryo. At yun ay natagpuan ng Panginoon sa kanila at inayaan ng Panginoon na sila ay lumago. Ang Diyos naman na nagpapalago ng gawain. Kasi hindi tayo pwedeng bigla na lang dadami, biglang maging 200 kagad ang attendance natin. 200 sana natin ilalagay dito, yung 80 nga lang, pahirapan na.
200, ang tanong kapatid, kaya ba nating alalayan lahat ng 200? Eh paano kung isa, dalawa, tatlong worker lang? Sa 200 na yun, paano natin naalalayan? But how much more kapatid? Kung mas maraming worker, mas maganda. Amen. Alam niyo yung simbahan natin nangangailangan ng manggagawa. Kung walang hiring sa labas, ang church hiring. Ang daming trabaho na pwedeng magampanan dito sa church. Especially the ministry of teaching. The ministry of teaching. Kailangan natin ng mga tagapagturo. Ang ministry po ng teaching, kapatid, hindi lamang po exclusive para sa young people. Maging sa lahat po. Kahit kayo adult na and you are able to teach, you can offer your talent of teaching, kapatid. Sabi niya Apostol Pablo yan, di ba? Sa verse 7 pa rin, ano? He that teacheth on teaching. Magturo ka. Ano? Kaya dito sa sibangin natin, para po sa kalaman ng lahat, ini-schedule yung teacher. So if you want to be part of ministry of teaching, sabihin mo lang, kapatid, kahit adult ka, pwede ba akong maging part ng ministry of teaching? Pwede ba akong magpa-schedule sa akin? Yes, kapatid. Pwede kang maging bahagi ng ministry of teaching. Amen? And number 4, mga kapatid. Sabi niya, exhorting. Ano po yung exhorting? Kanina, nasabi ko na kanina. Encouraging. Encouragement. Ano? In-encourage natin ang bawat isa dito. Sabi sa verse 8, mga kapatid. Or he that exhorted on exhortation. See? Encouragement. Kaya nga mga kapatid, yung ibang mga kapatiran natin, di natin nakikita, we continue to encourage them to come. At sa mga nagpapatuloy, we encourage also them to continue. Amen? Amen. At sa mga nagpapatuloy, mga kapatid, we encourage them to grow. Amen. Amen? Hindi po nahihinto ang exhortation dito kapag pumasok ka na sa simbahan. Hindi po mahihinto yan dyan na habang buhay ka nakaupo dyan, mga kapatid. Hindi. The exhortation of the Word of God encourages us to continue to grow, to continue more. Amen? Kaya kada taon na nadadagdag sa simbahan at kada taon na nadadagdag din sa simbahan, kailangan nagkakaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Ano ba nagiging progreso ko? Kung marahil sa trabaho natin, nagkakaroon tayo ng promotion. Sa buhay natin naman bilang isang mananampalataya, ano ang nagiging progreso natin? Tayo pa ba'y umuunlad? Po, marapat na dapat tayo po'y umunlad sa ating spiritual na kapasidad. Amen? Exhorting. Now, this comes from the root word that is used for the Holy Spirit. It means to come alongside or to implore someone who is faltering. Sa mga nangihina. Ano? Yan po ginagawa din ng Banal na Espiritu sa atin. Ano? Sa mga panahon na ikaw ay nagkakaroon ng panghihina, sa mga panahon na tayo po nakakagawa ng kasalanan, kung Banal na Espiritu ang nananahan sa'yo, uusigin at uusigin ka. Oo. Uusigin ka, uusigin. Ano? Tayo po nagkakaranas ng conviction of the Holy Spirit. Kaya nga sa mga panahon na meron po magpapaalala sa ating mga tahanan, sa ating mga kapamilya, na tayo pupunta sa araw na ito, sa araw ng linggo, tayo lahat ay magsisimba. At meron nagpaalala sa iyo, ikaw, wala kang kaplano-plano magsimba. Pakiramdaman mo yung sarili mo, para kang kinikilabutan. Kasi bakit? Kumukontra doon sa gusto mo. Ano yung gusto mo? Ayaw mo kasi pumunta na ng simbahan. Yung simbahan. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya at merong isang kapwa mo mananampalataya sa inyong tahanan na nagsabi, nag-encourage na, this coming Sunday, tayong lahat pupunta ng church. Whether you like it or not, pupunta tayo ng church. I'm praying na lahat po ng mga tatay dito po sa atin ay may ganong klaseng paninindig. Na yung tatay mismo nagsisimula, na tayo maglilingkod sa Panginoon, na tatay mismo nagsisimula na makitaan ng paglilingkod sa Panginoon. Ayon sa pag-aaral, pag tatay ang unang nagsimula sa loob ng tahanan, 70 to 80% ang buong kanyang tahanan madadala sa Panginoon. Amen?
Hebrews chapter 10 verse 12. Hebrews chapter 10 verse 12. Nasabi po diyan mga kapatid. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Hebrews chapter 10. Sabi po diyan mga kapatid, ano po yung matatagpuan natin diyan? Na kung saan the exhortation na meron pong nagkaroon po ng pag-offer, i-offer one sacrifice for sin, and then mga kapatid, dumating po yung pagkakataon na kung saan ay isang sakripisyo para sa kanyang kasalanan, and forever, he sat down the right hand of God. Nagkaroon ng encouragement, nagpatuloy, inusig ng banal na spirito. See? Sa mga nangihina, mga kapatid, exhortation na. Kaya nga, kung hindi tayo nakadadalo at nakapakikinig ng salita ng Diyos, at hindi ka rin nakababasa ng salita ng Diyos, nandoon yung pangihina. Nandoon yung panlulumo. So what we need to do, mga kapatid, we need to hear an exhortation came from God. Ito, taon narinig niya ang exhortation na yun na nagdulot sa kanya, mga kapatid, upang isuko sa Panginoon ang kanyang mga pagkakasalain forever. Yung kanyang pasya, hindi niya pinagsisihan. Exhortation. At yan po ginagawa natin as part of the internal work of the local church. We exhort one another, mga kapatid. Hindi po tayo nandito, mga kapatid, para sirain o bigyan po ng discouragement yung bawat isa. Hindi po ganun ang ginagawa ng simbahan, kapatid. Pakiusap. Hindi po ganun ang ginagawa ng simbahan. At wag po ganun ang ating maging kaisipan para sa ating simbahan. Minsan may nakausap ako isang kapatiran at sabi niya, Pastor, nahihiya na akong bumalik sa simbahan kasi baka hindi ako pansinin ng ibang kapatiran dahil matagal na akong hindi pumupunta. Nahihiya na talaga ako, nalulungkot ako, natatakot ako. Napanaginipan kasi kita, Pastor. Umattend daw ako sa church, sabi niya. Totoo, sabi niya ito, mga kapatid. At pagdating ko sa church, hindi mo daw ako pinansin. Umuwi ako sa bahay, umiiyak at lungkot na lungkot ako. Natatakot ako, baka ganun ang gawin sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ganoon ang church, hindi ganoon ang Christ Covenant dito sa Antipolo. Sa halip kagalakan ang bawat isa dito na ang aming long lost brothers and sisters makita namin muli. At makakatabi. Sabi nga ng ibang kapatiran dito, kahit bawal yakap, baka mayakap ka namin. Amen? Yan po ginagawa natin dito. We encourage each and every one of us here sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng ibang mga salita o hindi po sa pamamagitan ng ibang mga kung ano-anong kahit dyan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen po? Amen. Another thing, mga kapatid, number 5, syempre, hindi mo mawawala as part of internal work of the ministry of the local church is giving. Amen. Sabi po diyan, in verse 8 pa rin, or he that exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. With simplicity. So we thank God for tithers and givers, and let it be done with simplicity. God knows, and a few people who are privy to the information. May mga tao pong hindi siya masyadong open sa ganyan. Kaya minsan may mga napapansin tayo sa ako, minsan sa amin. Pag mag-offering, hindi nilalagyan ng pangalan. Diba? O, diba? May mga ganun po. Amen po. Hindi naglalagay ng pangalan kasi some or few people, privy sila sa ganung bagay. But I encourage you, kapatid, lagyan mo ng pangalan. Oo. Kasi wala po dito sa atin na nag-uusga when it comes to giving. Amen. Bakit natin pagpalagyan ng pangalan? Kasi mapansin natin, pag medyo bumababa yung iyong level of giving, somebody will pray for you. So, pray na maaaring ang kapatiran na to ay may circumstansya sa kanyang finances. He or she needs a prayer right now. Diba? Kaya lagay mo yung pangalan mo. Halimbawa, si kapatid na ganito, naglagay ng pangalan. Ang kanyang nagiging giving ay halimbawa ay
maintain niya ang 100 talaga a week. Dahil estudyante siya, pero maintain niya 100 a week. Pero ito ng mga nakaraan, nababawasan, nagiging 50 na lang, 40, 20, aba, nakaka-alarma na ito. Sabi, ano kaya, may pinagdadaanan kaya ang kapatiran natin ito. Hindi po para sabihin na, uy, magbigay ka, hindi kapatid. But, syempre, nandun yung consistency natin. Kailangan ng panalangin sa bawat isa. Lalo sa giving, kapatid. Sapagkat kailangan din po ng giving sa loob ng simbahan para sa ministry ng Panginoon. Amen. Amen? Hindi po pwedeng wala tayong giving dito mga kapatid, sapagkat iyan po ay ginagamit natin para sa ating pag-function ng mga ministry natin. Kasi pag bibili tayo ng gamit sa labas, hindi natin naman pwedeng sabihin sa labas, Jesus paid it all. Baka pupukin tayo dyan. Yung pambayad natin ng kuryente, yung pambayad natin ng tubig, yung pang-maintenance natin dito mga kapatid, yung ginagamit natin ng mga allowances, yung mga pambili natin ng mga materials, dyan po nanggagaling yan. So part of internal work of the local church is giving. At alam niyo ba mga kapatid, na doon po sa church sa Acts, ang bawat member po doon ay they are very generous enough mga kapatid when it comes to giving. Kung meron tayong dapat ma-i-adapt din, ay yung generosity din nila when it comes to giving. Hindi po yung malakay mga kapatid ang i-adapt natin na pag hindi ka isara ng Panginoon yung bintana ng pagpala sa'yo, sumpain yung trabaho, hindi lalo kang hindi nakapagbigay. Diba? Madalas yun ang ginagamit na text. But then again mga kapatid, sa pag-aaral mga kapatid, sa pagpapatuloy na pag-aaral natin, hindi po para sa atin ng versikulo na yun. Hindi po para sa church ng Panginoon yun ngayon, kapatid. Yun yung pananakot. Pero yun po yung merong tamang pinaglalaanan at pinaglalapatan at ang kausap ng Panginoon doon mga kapatid ay yung mga, sino po? Mga Israelite, particular, mga Levita. Oo. Okay, pagdating natin dito mga kapatid, sa atin, ano po yung pinagbabasihan natin when it comes to our tithing? Before under ng dispensation ng law, bago pa magkaroon ng dispensation of law, si Abraham nagbigay na ng kanyang tithes sa Panginoon sa pamamagitan ni sino po? Melchizedek. And Melchizedek, ano po, is a type of Christ. So yun yung nagiging pattern natin, hindi dahil sa under sa dispensation of law. Bakit po siya nagbigay ng tithes? Ibinigay niya ang tithes of all of his possession na nanggaling sa Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon yun, pero yun ang naging kaisipan niya mga kapatid, na ano man ang natatanggap ko, itong portion ng aking Panginoon. Hindi hiningi lahat. So as a internal work of the local church, nandoon yung tinatawag na giving. Kung meron mang generous dito sa buong mundo, dapat tayong mga mananampalataya. Bakit? Kasi ibinigay ng Panginoon lahat sa atin. Although sabihin mo mga kapatid pinagtrabahuan kayo pastor pero remember this. Sabi ng salita ng Diyos, we are just an stewards here. Stewards, manager ka lang, o ingat, tagapangalaga ka lamang ng ano meron ka. Kung anong meron ka ngayon mga kapatid, hindi sa'yo yan. Sa Panginoon pa rin yan. Ikaw lamang ay stewards ka. Maging ako, stewards lang ako na kung anong meron ako. At sa mga panahon na ito'y kailanganin ng Panginoon, malugod ko may pagkakalog sa akin. Stewards lang tayo. Ano? So, giving mga kapatid, gawin natin with simplicity. Hindi naman yung parang Pariseo, nagpa-offer niya, nagtatapon-tapon yung barya, Katabi niya yung isang babae na binigay na lang ay sintabo na lang o 2 mites na lang. At sabi niya, last money ko na to. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disipulo, sa tingin niyo, sino sa dalawang yan ang nagbigay ng malaki? Sabi niya, Pariseo, daan binigay. Pero sabi ng Panginoon, nagkakamali ka, yung babae na nagbigay. So tingnan niyo po, doon pa lang kapatid, nakikita natin saan tumitingin ng Panginoon, hindi po sa amount. Hindi po sa amount. Pero sa kung ano po yung proportionate na nakikita ng Panginoon sa iyong puso, tingnan niyo, huling sentabo na nung babae. Sabi ng Panginoon, sino? Yung babae.
Kasi binigay niya ang lahat. Mas malaki yung binigay. Kung sa percentage natin pag-uusapan, marayong binigay ng Pharisee na nag-aapaw-apaw, barya lang yun, tira-tira lang yun, o baga sobra-sobra lang yun. But in percentage, baka wala pa siya sa 10%. Pero yung babae, mga kapatid, binigay niya yung lahat, sa percentage, 100%. Binigay niya sa Panginoon. See? So, ang punto doon, hindi ko po sinasabi na isang buwang sahod mo ibigay mo, kawawa ka naman. Huwag ganun, kapatid. Sa kanila lang yun. Turo nila yun. Pero tinitignan ng Panginoon, mga kapatid, ay yung ating puso kung paano tayo magbigay. Tandaan yung sabi ng Panginoon, God loveth who? Ano po? Cheerful giver. Yung kasiyahan mo yung pagbibigay. Ginagawa mo yung pagbibigay kasi masaya ka sa kanya. Tama? At sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Amen? Ano? Itinuturo natin ito, mga kapatid, sapagkat ito'y bahagi ng internal ministry of the church. Hindi ko po itinuturo ito para lumaki ang pera ng simbahan. Take note, kapatid, hindi po tayo nag-iipon dito. Ang simbahan ng Panginoon ay hindi po tinatag dito para lang mag-ipon. Kundi lahat ng pumapasok na finances sa loob ng simbahan ay sapat sa pangangailangan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Inihahanda tayo ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat tayo po'y magsisimula ng outreaches natin. At sa pagsisimula ng outreaches, kasama po doon, syempre, finances. Susuportahan natin yun eh. Handa ba tayo dyan, kapatid? Willing ba tayo dyan, kapatid? Willing ba tayo dyan? Kapatid, susuportahan natin ang financial dyan. Sapagkat yan po ay kalakip ng Great Commission ng Panginoon sa atin na ikinommission tayo that we need to go. Hindi ka makapunta, may pumunta, yung pumunta, suportahan mo. Amen. 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 Kaya nga yung potential na ipapadala natin, binigyan natin ng masasakyan eh. Si Brother Marco. Amen. Although hindi kagandahan na ibigay natin sasakyan para sa kanya, and someday, meron pong mga kapatiran na nangangako sa kanya na kapag kami pinagpala, kapatid, papalitan ko ang sasakyan mo. Para mas maging convenient ka sa pagpunta mo sa ministeryo. Hindi na natin paglalakarin yung iahayo natin. Amen, brother? Sapagkat tayo po'y aral na sa bagay. Ang sikreto dyan, let's do the internal work of the ministry of giving. We need to be generous enough. Yung mga church sa Antioch, galing nila. Mga kapatiran doon. Sa Acts, ang galing nila dyan pagdating sa bagay niya. See? Hindi na kailangan pang ipaulit-ulit sa kanila. Alam na nila yung kakayanan nila. Binigyan ka ng ability ng Panginoon. Binigyan ka niya yung maaaring yan na naging strong part mo, your financial stability. Then use it for the glory of God. Amen. Amen? Let's just say, Pastor, marami naman din kasi kaming gastusin. Hindi naman tinatanong ng Panginoon yung gastusin mo. But what we need to do, mga kapatid, is to be generous enough pagdating sa mga bagay na if you believe, mga kapatid, na yung hawak mo, yung meron ka finance, galing sa Panginoon, at hindi yan galing sa'yo, at sa Panginoon yan, hindi natin yan iipitin. Sapagkat alam natin, ibibigay pa ng Panginoon. Sa Panginoon to galing. Tandaan niyo, mga kapatid, we give not to receive, ha? Sabi natin, I will give para bukas makareceive ako. Hindi, kapatid. We receive to give. Amen. Amen? Kaya ka nakatanggap ka ngayon, enable ka ng Panginoon na makapagbigay. Para po ito sa lahat ng nakatatanggap. Di ba, Pastor, ako po ay housewife lang, Pastor. Wala po akong trabaho talaga, wala akong talagang income. Baga, taga-budget lang ako ng sahod ng asawa ko. Eh di yung asawa mo magta-tithes. Diba? Eh ako, Pastor, daw ako magta-tithes. May natanggap ka ba? We receive to give. Diba? May mga anak tayo nagtatrabaho. Eh, nanay ka, sa bahay ka lang talaga.
binigyan ka ngayon ng anak mo ng 1 million kasi sumahod na eh. Ang laki na. Ano bang anak yun? Wala HPC yun ah. Binigyan ka, Mama, first sahod ko, sa'yo na. 1 million. Di ba? Ayun, nakatanggap ka, nanay. And then, you should give. Bigay ka sa'yo. Kasi nakatanggap. But it doesn't mean, mga kapatid, na yung binigay mo nung nakatanggap ka, ay linggo-linggo ganun din, naubos yung 1 million. Bigay mo lang yung portion eh. Give it. Amen? Amen. Ano? At mahal ng Panginoon yung masaya na bibigay. But, huwag ka magbibigay, kapatid, ng may kabigatan sa puso. Give not grudgingly. Nag-grudge tayo. Hindi gusto ng Panginoon. Kasi kahit gaano kalaki binigay mo, pero walang kagalakan sa puso mo yung ginawa mo, wala. Amen? Amen. Amen po? So, yan po yung isang part na, ang 5 part na yan. Give it. See? Internal work of the local church. Internal. And number 6, malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Okay lang kayo dyan? Amen. Number 6 is ruling, internal work. Verse 8, mga kapatid. Doon pa rin sa Romans. Sabi niya, he that giveth, let him do it with simplicity. But he that ruleth with diligence, he that ruleth with diligence, kapatid. So, ruling with diligence and compassion. Not as lords over God's heritage, but as shepherds over God's sheep. Now, ito po ay tumutukoy sa ruling ng pastor sa loob ng simbahan. Hindi po tayo dito parang family orientation, kapatid. Sapagkat tayo po magkakapatid lahat sa harapan ng Panginoon. At wala rin po ako sa posisyon, mga kapatid, para i-overrule ang bawat isa sa inyo. Kaya sabi ko mga kapatid, may ganito po akong katindigan. Hindi ko po ibig paghimasukan yung personal belongings na meron siya. Oo. Hayaan ko na ang Panginoon ang siyang mangusap sa iyo sa bagay na yun. Nandito lamang po ang pastor, hindi po para i-lords over gods ang bawat isa sa inyo, but as a shepherds over God's sheep. Shepherding. Mga kapatid. Ano po? Shepherding. Sapagat ang pastor ay under shepherd po ng Panginoon. Kami po mga pastor ay under shepherd po. So, ang ginagawa po ng under shepherd sa mga sheep ng Panginoon is shepherding. Hindi po overlording. Overlording, mga kapatid, pati yung mga personal mong belongings, pakikialam. Lahat. Mula ulo hanggang paa, mula loob hanggang labas ng bahay mo, pakialam. Pati sinasahod mo, pakialam mo. Kano sinasahod mo? Magkano binibigay mo? Ikaw, dapat wala ka pa sa sakyan. Dapat si pastor lang. Ha? Sa'yo. Sumagot yung membro. Di ka marunong mag-drive. Tama ako. Kapatid, hindi po yun ang tamang ruling. Ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon as internal part of the local church sa ruling with diligence and compassion. With compassion. Hindi po ididikta ni pastor na mahalin mo si pastor. Bakit? Kasi ang dapat nang gawin ni pastor, turuan ka. Ngayon, sa iyong paglaro, nakita mo yung paano ang halaga ng regalo ng Panginoon sa local church. Wala mo regalo ng Panginoon ng pastor, teacher sa loob ng church. Paano mo i-treasure ang regalo ng Panginoon sa iyo? Siyempre, si pastor, kailangan niyang mag-rule with diligence and compassion. Hindi naman pwedeng abusuhin. Huwag abusuhin ka. Tama po. Nasabihin, ang aking meron akong wishlist. ADB rent. Grabe naman wishlist. Ibigay niyo church. Tignan niyo po 1 Timothy.
1 Timothy chapter 5 verse 7. Sabi po diyan, let the elders, so when we talk about elders kapatid, bigyan ko po ng konting insight to sa inyo. Hindi po ito tumutukoy sa matatanda sa loob ng simbahan. Hindi po Ito po tumutukoy sa position din po ng mga bishop, pastors, pastor teachers. Yan po tumutukoy dyan. Ano po? So sabi dyan, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Now, ito pong context nito, beginning from verse 17 hanggang 20, pag-aralan niyo po yan, ang context na yan po ay sumasailalim po kung paano natin itrato yung elders sa loob ng simbahan o yung ating pastor, teacher sa loob ng simbahan. Hindi ko po ito sinasabi for my own benefit kasi someday kapatid, ako po ipapalitan ng Panginoon. Sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat balang araw, hindi ako magtatagal dito sa pulpito. Maaaring kunin ako ng Panginoon someday. Maaaring mamaya, bukas, okay na may papalit dito. At ang sinasabi ng salita ng Diyos dito ngayon mga kapatid, tinuturo sa atin dito, how to treat our pastor teacher. Amen? Kaya sabi diyan, isa diyan mga kapatid, let the elders that rule well, yung mga syempre, may qualification. Yung mga namumuno ng mahusay, matuwid. Tama. Kasi hindi naman kasi lahat ng mga elders na nagpapakilala ngayon, o mga pastor na nagpapakilala ngayon, they rule well. No, not all pastors are ruling well. Iba nagde-demand. They demanded. May pangalan nila, Pastor Manteng. Amen? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Kaya mga kapatid, mapapansin niyo, dito lang sa atin nauso, pastor, nagtatrabaho sa labas. But, kung titignan natin yung pamamaraan din, ano ba yung ministry ni elder? Ministry niya mga kapatid is ministry of the word and prayers. Hindi ginawa nila Peter. Kumonsulta sila, may problema sa simbahan. Ako di kami pwede kuminto sa ministry of the word and prayers. So, ginawa nila, nag-set sila ng mga men sa loob ng simbahan na merong honest and good report that will face and sustain the carnal needs of the church congregation. Kaya doon na uso yung tinatawag na mga trustees and deacons. Sila ay magiging subservient din ng pastor para sa church. E ngayon na uso yung tinatawag na board of deacons. Si pastor sa ilalim ng deacon, at susunod si deacon. Kapag di nagustuhan ni board of deacons, yung mensahe ni pastor, hanap ng ibang pastor si board of deacons. Kaya tawag doon, board of demons. And we are so blessed kapatid sapagkat dito sa atin sa Christ Covenant, wala tayong ganun. Amen. Meron tayong mga trusted men. Yan. Meron tayong mga trusted men at hindi matatawarin niya sapagkat mga pioneering yan. At hanggang ngayon, kinikilala ko mga trusted men pa rin yan ng Panginoon. Sapagkat naabutan ko na sila dito. At sila ay nakakakita. At ang kanilang mga salita pa rin, at ang kanilang mga suggestion, ay napakalaga pa. At kasama sila doon sa tinatawag na ruling. Ngayon, ito po sinasabi. Dito rin nauso ka ko yan. Hindi nagtatrabaho tayo kasi kahit si Apostle Pablo, sabi niya, nagtrabaho siya. Pero, some of the church, kasi missionary siya, they continue supporting him. In verse 18, sabi niya, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kung nagtatrabaho yan, gumagawa yan sa gawain ng Panginoon, he is worthy of his reward. Huwag natin busalahan. Amen? Against an elder, receive not an accusation but before 2 or 3 witnesses. Them that sin, rebuke before all, that others also may fear. So yan po natin paano itrato yung ating mga tinatawag na
elders or our pastor, teacher inside the local church. Amen? Amen po? Amen. Ano? Hindi po lording over God's flock, but shepherding over God's sheep. Magkaiba yung overlording sa shepherding. No? Magkaiba po yun. Sa spelling pa lang, magkaiba na eh. And lastly, mga kapatid, mercy. No? Internal work of the local church, mercy. Verse 8, mga kapatid. Last na po ito. Or he that exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. And he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Ano, ginagampanan mo yung nagiging mahabagin tayo sa bawat isa ng may kagalaan. Tama po? So sharing with those in need, not just monetary, hindi lang pera pwede mong i-share. But giving one's time and efforts to those who have need of it. Ano? A burden shared is half a burden. Pagka merong may burden dyan, sige tala, pagsaluhan natin, pagtulungan natin. Halika, baka makatulong ako sa'yo. Sige na, baka kailangan mo ng kausap, pag-usapan natin. Amen? Saan mo matatagpuan yan? Dito din sa loob ng simbahan. We share burden. Ano? Nagiging mahabagin din tayo sa bawat isa. At masaya natin ginagawa yun. May pangangailangan si Brother Mark. Alam natin may pangangailangan. May pangangailangan ka ba, brother? Baka makatulong ako sa'yo. Hindi lang pera. Baka makatulong. Makita mo, malungkot si Brother Mark. Pero ang ganda ng damit. Malungkot. Brother, parang malungkot ka pero ang ganda ng damit mo eh. May problema ba tayo? Minsan maging sensitibo tayo sa bawat pangangailangan ng isa eh. Baka kailangan ng kausap. Hindi natin napapansin. Minsan sa sobrang biro natin, hindi natin napapansin. May pinagdadaanan. Maging sensitibo tayo. Lumago tayo din dapat. Amen? Baka hindi natin napansin, sobrang biro, sobrang asal, baka tayo po maging katisura niyan. Yan po isang internal part pa rin. Internal work of the ministry of the local church. Mercy. Mercy. Sapagkat tayo rin po ay kinahabagan ng Panginoon, marapat lang din ha. Meron din tayong extended kahabagan sa bawat isa. Amen. Amen? Ano? At isang dahilan yan kung bakit nakatindig pa rin tayo ngayong 2021 ay dahil din yan sa habag ng Panginoon. Amen. Amen? Na share natin yung kahabagan na yan. Amen? So the work of the local church is diverse in nature and it takes all of us to make the local church what it should and needs to be. Kailangan ka. Yung 7 bagay na yun, kapatid, yung 7 internal work of the local church na yun, kapatid, kailangan ka doon. I tell you this, kapatid, kailangan ka doon. Wala 1 hanggang 7. Wala doon sa bahagi na yun ang hindi ka kailangan ka doon. Para magampanan natin yung dapat natin gawin as a local church. Amen? Amen. 16 years na po yung church. Sabi ko nga, pagdating ang 28th year natin, 28th year, pag magkakasama pa rin tayo, and I believe, hindi na lang tayo ganito karami. Hindi na ako ganito, hindi ka na ganyan, hindi na tayo ganito. Amen. Now our 28th year anniversary. 16 na ngayon, no? Kapatid. It's coming February, birthday na. Amen. Kaarawan, ating simbahan. Marami na naman tayong maalala sa mga bagay-bagay na yan. Pero sa kalakip niya, mga kapatid, doon po sa mga internal work, magkaroon tayo ng bahag. Amen. Amen? Para magampanan natin yung dapat nating gampanan sa loob. Pero kung ikaw naman, kapatid, may nagagampanan ka na sa mga bagay na yan, magpatuloy ka at tumago ka. Amen? Magpatuloy ka at tumago ka. Gumawa ka pa ng duplicate mo, magpakarami ka. Amen? Hindi na lang, ako po nangangarap mga kapatid, hindi na lang po 3 ang Christ Covenant. Hindi na lang dito sa Antipolo, Cainta, and West Sydney. Ako pinangangarap na mas marami pa. Sana sa pangarap natin na yun, kasama ka namin. Kasama kita. Amen? Amen?
Kasama kita sa pangarap ko na hindi lamang Antipolo, Cainta, and West Sydney ang Christ Covenant. Magkaroon din tayo sa iba pang lugar. Hanggat may pagkakataon, hanggat may kaluluwa pwedeng turuan, magkaroon tayo. Kasama sa internal work natin. Amen? Amen. Tayo po manalangin. Amin Diyos, nakita sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkaloob niyo sa amin ng mensahe na ito about the internal work of the local church. Dahil ko, Panginoon, patuloy niyong kausapin ng bawat isa. Bawat kapatiran, kanilang makita ang kanilang kahalagahan, kanilang importansya dito po sa local church namin. Dalayan ko, Panginoon, bawat isa po ay maging kabahagi para po sa ikauunlad at ikalalagupan ng inyong local church. Kami po ay patuloy na nangangarap na someday, Panginoon, itong Christ Covenant po dito sa Antipolo ay patuloy mong palalawakin, palalawigin, at palalaking pa. At mangyayari, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagiging kaisa ng bawat miyembro ngayon sa pagkakataon na ito. At patuloy na pagbabahagi nila ng kanilang kahalagahan at importansya dito po sa gawa na ito. O Diyos, ikaw po mangusap sa kanila. Ako po'y nakikiusap sa iyo, Panginoon. Patuloy mong kausapin ang bawat pamilya, ang bawat individual, ang bawat adults, ang bawat young people. Patuloy mong kausapin, Panginoon, at patuloy pakita sa kanila kung ano ang kanilang maaaring maging kontribusyon, ang kanilang maaaring maging kahalagahan dito po sa local church sa Antipolo. Sa Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa amin po pagpatuloy ko po mga lahat ay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.